Kauban sa panaw sa pagpangalagad ang sugod CFD chapter, kami muhatag o pagyukbo sa inyong amahan sa barangay ang atong halandong kapitan, si Barangay Captain Al uban sa Tibok Bersa sa pagamahanang pambarangay dinhi sa lugar sa Hilaan. Ang pagyukbo sab nako sa atong kura paruko nga diin nagtugot kanato na magpahigayon ni ining maong krusada sa pagtuong Katoliko. O kaninyong tanan nga niya mitubag sa tawag alang sa pagpalaom sa atong pagtuo. Daghang salamat og atong hatagan og usa kapakpak ang atong magkaugalingon. Uspon ako. Atong hatagan og usa kapakpak ang atong magkaugalingon. Usa ra lagi. Last na lang yun. Atong hatagan og usa kapakpak ang atong magkaugalingon. Ug atong ihatag sa Ginoo ang daghan masigabong palakpakan. Kana ba? Kaya nagkasinabot ra gid ta. Sa una nga speaker iyang gipresentar ang makalig-unan nga daghan ang nanoyhakaw nga mga mini nga mga pundok sigon kana sa gitagna sa atong Ginoong Hesukristo. Katong iyang giingon nga manoyhakaw ang mini nga mga pundok dili kadto iyang pulong. Gibase kadto sa dili masayop nga mga pulong sa atong Ginoo kay wala may mga bakak nga mogawas sa ngabil ni Kristo. Gilito kana ni Kristo nga tagna sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 3 hangtod 5. So kining pagpanoyhakaw sa kalibutan moabot gyud kini. Mao nang sa inyong palibot gipalibutan usab kamo sa lain-lain nga mga tinuohan kana ang lig-on og solidong ebidensya nga wala kita bakaki sa atong Ginoo. Kanang ilang pag-ekses mao kanang prueba nga makasalig kita nga ang Dios nato nagsultig kamatuoran. Apan usa ka dako nga kaalautan nga kita mabahin ni anang maong mga pundok pagitagna sa Ginoo nga magbitbit sa iyang ngalan ug magpahisalaag sa katawhan. Mao nang angay og makatarunganon nga kita maningkamot nga siguroon na kining atong pagtuong Katoliko wala baka kini maapil sa giingon nga sa umaabot nga panahon manungha ang mga bini nga mga propeta magpahisalaag sa daghan nga mga tao. Kay dili og dili gayud nato kapugnan ang bulog sa nag-agos nga pagbahin-bahin sa mga tinuohan karon sa kalibutan. Usa na ini ka prueba dito sa Cebu na dito gitawag nga born again, the living bread. Kung sa ilang relihiyon, born again, the living bread. Dayon kini mga pastor, mga maayo man manulti. So daghan silang madani nga mga tao. Bisan gani ang mga Katoliko mabagang duot sa mga Katoliko na apel usab sa pagkabihag sa mga nindot nga mga pulong nga gipang yawit sa mga pastor. Sumonang didaghan ang mga grupo sa kalibutan. So kadtong pundok nga gitawag born again, the living bread, midaghan sila. Midaghan ang ilang mga membro o sa dihang midako ng ilang simbahan. Nahitabo ang usa ka dakong away. Nag-away ang senior pastor o ang iyang assistant, nag-away sila sa binahinay. So sa may nahitabo, kay ang assistant na naman po siya mga followers, mga sympathizers, kay nag-uban man sila sa pag-build up diatong maong born again the living bread. Sa ilang panag-away, naka-decide ang assistant na magtukod na po siya bag-o nga born again. So miadto siya sa Securities and Exchange Commission, nagparehisto siya og bag-ong pundok nga gitawag born again the living water. Ang iyang gibiyaan sa to? Ang iyang gibiyaan na born again, the living bread. Ang iyang gitukod, the living water. Sakto kaayo, bread and water. So mauna ubang mga membro ng alibog. Kay sa buntag sa Domingo, musimba sila sa the living bread. Pagkahapon, muadto na po sila sa the living water.
Hangtod kadugayan nakadeside ang uban, asa mangyud ta dinhi magpabilin bata sa the living bread o mamalhin tagyo dito sa the living water. So nakadeside ang uban nga magpili sila. Dinhi ba sila magpabilin sa the living bread o mabalhin sa the living water? Ang uban nakadesisyon nga mabalhin sila sa the living water. Mo nang unsa may nahitabo sa the living bread, nahimong sliced bread. Mo nang hangtod karon walay bugto ng ilang pagka-slice. Ngano man, nganong di man kapugnan ang nagbulog nga agos sa pagkabahin-bahin niini mao mga pundok. Kay dili sila mao ang pundok nga gitukod ni Kristo, angayan lang nga mabungkag sila kay ang magtutukod nga tinuod nagpundar sa iyang pundok diha sa patukuranan nga bato. Kung ang imong tukuron ang pundasyon bato, kana nga balay nga nakapundar sa pundasyon nga bato, bisan unsay problema, mubarog gayud kana siya, kay gitukod man sa malig-on nga sukaranan. Apan ang mga pundok nga dili tinukod ni Kristo, nga gitukod diha sa buhangin o balas, gamay lang nga panagbingkil sa ilang membro, manggibuwag na kay magtukod ako dito sa unahan og simbahan. O bisan ka mo maka-witness din sa inyong lugar. Nganong sila nagbahin-bahin man sa laing pundok? Nga ang gitukod ni Kristo sa raman. O kinang gitukod iyan ng giubanan. O kinang iyang gitukod maingon na Ginoo nga bisan pa ang gahom sa impierno. Bisan pa ang kamatayon, dili gayud makapildi o makabuntog sa akong simbahan. Kay ubanan ko kini sa kanunay, hangtod nga matapos ang kalibutan. So naa naman dahil gitukod ang Ginoo. Nganong magtukod pamantag ato? Nga ang Ginoo miingon man sa Juan Kapitulo 16, adunay usa lamang kapanon sa usa ka magbalantay. Usa ra man dahil gitukod sa Ginoo. O kanang iyang gitukod, nagsugod ka na nga itong tuig 33. Almost 2,000 years na nga simbahan. Nganong kanang simbahan na nakalahutay? Kay gisaara ni Kristo nga, ubanan kanunay niya hangtod nga matapos ang kalibutan. Mo nang asa man mo mapasakop. Niya nang garantisado nga simbahan, nga miedad na og halos 2,000 anyos, simbahan nga lig-on, simbahan nga gitukod sa Ginoo. O kini mga simbahan nga magkasinabot, nga basin pohon, mabungkag na korne, kita nga membro nga laot, kaya asa ng putay ni padulong. Asa may gusto ninyo ng pamilya? Pamilya nga intact o pamilya nga broken home? Unsa may inyong gusto kung papilion mo pamilya? Pamilya nga nagkabahin-bahin o nagkabuwag-buwag o pamilya nga usa, nga buo, nga lig-on? Ako, pilion ako ang pamilya nga buo ug lig-on kaysa modagop ako sa mga simbahan nga wa makasinabot, broken home. Simbahan nga dili garantisado. Ang akong tinuohan nga namataan, dili man ko Katoliko kanhi. Nahimugso ko sa tinuohan nga saksi ni Jehova. Sukad gyud sa akong pagkabata ang namat-an ako panimuot nga tinuohan gitawag saksi ni Jehova. Ilan na ba mong mga saksi ni Jehova? Kana ba mag-house to house ng mga siksi? Kasagaran yun mga saksi, mga siksi. Magdibarong, long sleeve, formal kaayong attire. Nganong ianak man namong attire. Aron nga pag house to house namo katuuhan mi sa mga Katoliko. Mo na nga akong trabaho kaniadto. 15 katuig ko nag-house to house sa Katoliko. Gusto nako nga makatoliko akong danihon dito sa among tinuohan. Mo nang sa akong 15 katuig nga pagpangabig sa Katoliko, daghan ko kasinatian nga dili gyud nako makalimtan hangtod karon. Sa among pag-house to house, makita namo nga naa ang magtiayon sa panimalay. Pero mahibong mi pag-adto na namo sa ilang tugkaran, mangayo na mi katahuran, mahibong mi ang anak naman ang mangabli sa pultahan. Kung moingon dayon ang bata nga kuya,
Wala na ba din si mama o si papa? Mangutana po may asa man day dong. Miadto ra ba sa among bukid? Gibisita ang among uma. So may mahimo. Pero pagtan-aw nako sa ilang pultahan, na may almost usa ka dangaw nga kalaang gikan sa salog. Mihang man ang pultahan ba? Mao gay nakita sa ako mga mata nga migimaw tong duha ko magko sa tiil nga way panghingoko. Ug tuwa po dito sa iyang tupad ang duha ka cute nga tiil nga dunay pedicure. Sa ato pa ang magtiayon nga Katoliko na nago di ay sa likod sa pultahan. Nganong manago man ang mga Katoliko kung naay laing tinuohan nga mag-house to house? Siguro nahadlok sila nga madani sa laing tinuohan. Mo nang palakpakan nato ang mga Katolikong nanago. Palakpak mo. Nga naman, kaysa inyong pagpanago, maunang hinungdan nga hangtod karon nagpabilin mong Katoliko. Maunang pag naay laing tinuohan na mag-house to house, panago mo! Pero sigurado alang yun, nga ipangsukso ka ng inyong mga tiil, kay basin ilan na puntang atakihon na kining mga Katoliko, nag-practice di ay sa pagkahimong anananggal. Mangadto sa bukid, ipangbilin ang ilang mga tiil. Maunang giingnan ako ang bata nga dong, Mulakaw na ni. Una ni Mulakaw, doon na may importanteng itugon ni mo. Yun po itong bataon sa mga kuya. Ing napalihog ang imong amahan o ginahan. Nga next time, kung muadto sila sa bukid, palihog, ing na sila, nga ipadain taon kanang ilang mga tiil, kay naa, nabilin sa likod sa pultahan. Ambot ka itong, nagagikig pa itong katawa itong duha kabinuhan. Huwa po makita. Sumuon ng atong ginabuhat mga Katoliko. Mo ba na yung gibuhat din pag naiklang kinuha manago mo? Panago gid mo. Na ako yung mga Katoliko nga di na madag tago. Nga naman, nasakpa naman. Unsa may buhaton sa mga Katoliko nga di na makatago. Ang buhaton sa ubang mga Katoliko nga dili na makatago, mulipot dayon sa ilang kusina. Kuhaon dayon ang sundang. Pero hapit ito ng bairan. Magpasumangil o bait-bait og sundang. Dayon kami nga mga lain og tinuuhan amo og yung kinaiya nga manghilabot sa mga Katoliko. Munang sabta lang ni. Sabta lang lang tinuuhan mga manghilabot sa Katoliko. Kaya maugod na ang ilang ginahimo hangtod karon. Hilabtan yun nila ang Katoliko. Makitag larawan, hilabtan ang larawan. Basa-basahan na yun namang Biblia ang Katoliko. Exodus Kapitulo 20, versikulo 3, 4 o 5, sa migayon sa balang kasulatan. Ayaw ka mo paghimog mga larawan. Amo na ingon ng Katoliko tanawa. Kung sa giingon sa Ginoo, dili maghimog larawan. Pero kamong mga Katoliko, naghimo mog larawan, inyong gisupak-supak ang balaod sa Ginoo. Kung sa may response sa Katoliko kung nagbayad sundan, tubag dayon ang Katoliko kung nagbayad sundan, pagtarong niya pastor ha, sinaw na naman yun yung simod sa akong sundan. Kaya di man tagatubag, iagi na to o hadlok-hadlok. Na po yung mga ubang Katoliko nga di po nahulga. Pasakon ganit ilang lain tinuhan na mag-house to house, pero may kondisyon. Ingon dayon ang pastor Brad ni ami karon ba nag-house to house me ipaambit namo karon ang maayong balita, ang pulong sa Ginoo. Sa may tubag sa Katoliko, pagkanindot anak pastor no kay maayong balita. Karon ang mga balita di man maayo. Impeachment, malita, flood control, mga trahedya, puro dautan ng balita. Pero ang gibit-bit sa pastor, maayong balita. Di ba ganahan ta ng maayong balita? Yung dayon ng Katoliko, pwede man pastor. Pero may kondisyon. Mag-ampo sa ta. Sumisugot man ang pastor. So gipasa ka sa Katoliko.
Kay musugot man si pastor nga sa di pa mag-Bible sharing, magampo sa sila. So ang gihimo sa Katoliko, miadto sa iyang altar. Gikuha ang rosaryohan, nagisabong dinhi sa kamot sa mahal na birhen. Gikuha po tong guide sa rosaryo. Ingon ang Katoliko, pastor, miingon man ka mag-ampo ta. So mag-ampo ta, pastor, sa santos nga rosaryo. Niya, pastor, ang rosaryohan, naapo diha ang guide, kay ikaw, pastor, ang unang mudala sa unang misteryo sa santos nga rosaryo. So niaksyon ka balaka ang pastor. O pastor, magsugod tagampo. Kami ra pastor, magampo mi, mangluhod yun me. So pastor, magsugod na tag-rosaryo. Luhod, pastor. Si pastor, instead nga muluhod, misibat si pastor. Ingon ra ni ana, ang atong himuon, unsaon pagpalayas ang mga demonyo. Palakpakan na Ginoo. Kundi madagtago, ayaw panghadlok og sundan. Agniha siya nga magrosaryo sa mo sa di pa ang Bible sharing. Ang problema, kundi makawalog rosaryo. Panago na lang yun mo, oksipte. Pero di na ta kinahanglan manago. Nganong manago ta kaniadto? Wala man tay hinagiban. Wala man tay kaasdang ay katubag nila. Pero karon naa naman ta hinagiban. Kalibre 45 pag yun. Ang pastor ba yan? Nag-house to house. Ingon ang pastor nga, Gabriel sa Katoliko. Unsa may imong tuyo, pastor? Ingon po na Katoliko, ni alagi mi dinhi kay magpaambit mi sa Ebanghelyo ni Kristo. Ingon dayon ang Katoliko, na kuha ra gud ta mo kalibre 45 sa kwarto. Why po pananghid si pastor, may karatil. Kay patuon niya, pusilon siya sa Katoliko. Dili kalibre 45 nga pusil ang ipakuha sa Katoliko. Katong libro. Kay mag-Bible sharing man sila, atakiha ko sa larawan, tubagon ta ka sa kalibre 45. Muna ang pastor may dagan. Nakadagan na inang pastor. Sulayin din ninyo. Gusto mo musuwayin eh? Gusto mo dili? Isa pa yung makasuwayin eh? Gusto mo musuway? Gusto dili? Gusto? Panuway mo? Pag-usip ka sa... Naalat. Sumugin ning balda-baldahon tanong sa kaaway sa Ginoo no. Pero dili man munda og ang yawa. Ang yawa pwede mobalda sa buluhaton sa Ginoo, pero magmadaugon gyud ang atong Ginoo. Palakpakan nato atong Ginoo. Sa akong pagpangita sa kamatuoran, kay lagi nahimugso ko hasaksi ni Jehova. Sa akong pagbasa sa Biblia, 18 times sa saksi pa ko ni Jehova, from Genesis to Revelation. Sa akong pag-research o pagtuon sa balaang kasulatan, si Kristo nagtukod yun o sa lamang karelihiyon o sa lamang kapundok kong tinuohan. Pila gitukod ni Kristo? O sara. Ingon na nga itong Ginoo kang San Pedro, Mateo 16:18, maingon si Kristo, "You are Peter, and upon this rock I will build my church." Wala mo ingon ang Ginoo, "I will build my churches." Unsa man ang churches o unsa man ang church? Ang church meaning singular. Usara. Ang churches, daghan. So pila gitukod ni Kristo, daghan o usara? Usara. Kung usara, ngano magtukod pa man sila? Kinsa man ang adunay katungod nga magtukod og relihiyon? Ang tubag, Salmo 127:1.
ang tao walay katungod nga magtukod og simbahan. Ang doon nalay katungod maura gyud ang Ginoo. Mao bitaw ang Ginoo gikan sa langit, miyanhi sa kalibutan, kaya ang usa sa iyang purpose ang pagtukod sa usalang niya katinuohan. Pero sa ako nang giingon, perte ng daghana karon ang mga tinuohan. Mao na ang pangutana mao kini. Sa kapin kun kulang 50,000 ka mga relihiyon sa kalibutan, kayo sarama ang itukod ni Kristo. Ang pangutana, asa man dinhi sa kapin kun kulang 50,000 ang itukod ni Kristo. Ako nang gitubag sa akong research. Nagtuon ko ni ana almost 6 years sa history and religion. Gistadihan ako ang mga pundok sa kalibutan. Kung kanos-a sila nagsugod, kinsay nagtukod kanila o diin sila tukura. Pananglitan, Aglipayan Church. Kanos-a man natukod ang Aglipay. Ang tubag natukod ni adtong 1902. Asa natukod? Sa Pilipinas. Kinsay nagtukod? Gregorio Aglipay o sa kaparing Katoliko. Katoliko ni ay sila gikan. Nagtukod silang ilang kaugalingong relihiyon. Kanus ni adtong 1902. Iglesia ni Cristo. Kanus natukod? 1914. Asa gitukod? Punta Santa Ana. Kinsay nagtukod? Felix Manalo. Kanus gitukod? 1914. Nauna pa di ay ang Ajinomoto Bitsin. Mga nanay, kanos ama nagsugod ng Ajinomoto Bitsin. Ang makatubag, hatagan ako og 100 pesos. Pastor. Kanos nagsugod ng Ajinomoto Bitsin, 100 pesos ang premyo. So sa makaon na lang. Kuha akin ang inyong premyo ka naghulat. Kanos nagsugod ng Bitsin. Pagdali, tanawa na sa tinahan. Kano sa? 1902. Kuanto naglipay ito? 1902 naglipay. Okay. Next. Napay mo tubag? Kanos ang nagsugod ng Ajinomoto Bitsin? Ha? Kano sa? 1904? Dili. Sister, ikaw. Very good. Dawata kinang imong premyo 100 pesos. Kunin na lang o 100 para kapalit ang kalibre 45. So, 1909 nagsugod ang Ajinomoto Bitsin. Pag ulit ninyo, dito mo sa kusina. Tanawang pakiti sa Bitsin. 1909 nagsugod. So, asa may una? Unsa may una? Iglesia ni Cristo o Bitsin? Nauna ang Bitsin. Kumusta ni akong tinuuhan nga saksi ni Jehova? Sa pangutanang asa kini tukura ang tubag natukod kini sa Amerika. Kano sa gitukod? 1872. Kinsay nagtukod? Charles Taze Russell. Buti pasabot na una pa di ay ang Tanduay Ram. Mga Katolikong palahubog, tubagang pangutana. Kanos aman nagsugod ang Tanduay Ram. Another 100 pesos na premyo. Doon na yun. Ini. 1854. Very good. Dawat na kini 100 pesos sa kondisyon ayaw kini palit og Tanduay. Ha? Emperador. Kanos ang nagsugod ang Tanduay Ram? 1854. Kanos ang nagsugod ang saksi ni Jehova? 1872 ang pangutana. Unsa may tiguang saksi Tanduay. Nauna ang Tanduay og 18 years. Buti pasabot daghanang Katolikong nangahubog. Wala pa'y saksi ni Jehova. Daghan may Katoliko nga hingin ng Tanduay? Daghan na? Taas ang kamot sa Katolikong tig-inom og Tanduay.
Murag wa may nihasap. Palakpakan nato nga dinhi sa hilaan wala dinhi Katoliko nga moinom to palakpak. Palakpakan nato nga dinhi sa hilaan wala dinhi Katoliko nga moinom og tanduay. Mula ra og tanduay. Unsa may buhaton sa mga Katoliko human nga mula la og tanduay. Kabalo mo? Kabalo mo? Unsay buhaton sa mga Katoliko human nga mula la og tanduay? Ha? Wa di mo kabalo? Ha? Maayo ra gyud gami apil mo ini nga krusada. Unsay buhaton sa mga Katoliko human nga mula la og tanduay ang tubag manglili. Unsay buhaton? Manglili. Human manglili. La li ay ambo to saudara na ako balo. Soldo murag katawanan. Apa nagtangag og kamatuoran nga kining mga bundok sa kalibutan bag-o lang yun silang nanoy hakaw sa kalibutan. Sila kanang giingon sa unang speaker nga mga mini nga mga propeta nga manungha nga magdaa sa ngalan ni Kristo apan magpasalaag sa katawhan sa Ginoo. Ang Katoliko dili pundok na mitungha sa ulahing panahon kay ang Katoliko diha na sa karaan pang panahon. Sa ato pa dili kita ang giingnan sa Ginoo nga manungha sa ulahing mga adlaw. Ang giingnan sa Ginoo kining mga lain-laing tinuohan nga nagdada sa ngalan sa Ginoo, sila ang giingnan sa Ginoo nga magbantay kamo kanila nga dili kamo mahasalaag. Palakpakan nato Ginoo. Mao nang sa akong pag-research ang mga relihiyon sa kalibutan karon, bag-o lang gyud silang milutaw sa kalibutan. Mura sila mga uhong, ilan mo uhong? Mushroom, mga libgos nga manurok sa atong natad. Hinumduman nato nga dili tanang uhong makaon kay naay uhong nga ihi sa iro. Naay uhong nga makahilo. Mao nang siguroon nato kay usaraman ang gitugod ni Kristo, buot ipasabot sa barangay sa hilaan kung naa dinhi na napulo ka relihiyon, usara dinhi ang tinuod. Karoon na to na. Balikod ko ha. Kung dinhi sa inyong barangay naa dinhi napulo ka pundok. Ibutang ta lang. Napulo ka pundok nga niya sa inyong barangay kay usaramay gitukod ni Kristo sa ato pa sa napulo ka pundok nga niya dinhi sa inyong barangay usalang dinhi ang tinuod. Kanang siyam mini kana upiki. Bahala silag masuko total karong taon-taon mangulit naman me. Mao nang gipangita nako ning usara. Kining usa ka pundok nga wala motungha sa ulahing panahon. Ug way laing pundok nga naa na sa unang panahon ang simbahang Katoliko. Kaya ang tanan nga naa diha sa laing tinuohan gikan na simbahan ng Katoliko. Sa ato pa, asa may una? Ang bibiya o ang iyang gibiyaan? Ang iyang gibiyaan ang nahiuna. Kanang namiya, mauna sila ang nagtukod o bag-o na tinuohan na hakaw sa kalibutan, nagbit-bit pod sa ngalan ni Kristo, apan nagpahisalaag sa katawhan. Maunang nagkadaiya sila relihiyon, kaya nangasaag dalagi sila. So, ang Katoliko gyud ang tinuod. O unya sa atong open forum kung mangutana ka mo sa may akong kaligunan ng Katoliko niya. Gibit-bit nako ning ebidensya. Kay unya sa atong program na amantay open forum, welcome ang mga dili Katoliko. Ayaw na mo pang house to house sa Katoliko. Maghago-hago ra mo isa ra ka pamilya inyong atuan. Total niya naman ni mabagang doot sa pamilyang Katoliko. Usaha naman din pag-convince. Kaya nang imo mao gyud gitukod ni Kristo. Kay kung nang imo ang gitukod ni Kristo, mamalhin mi. Pero kung mapruibahan nako ang Katoliko gitukod ni Kristo, balhin mo mo Katoliko. Sabot ta. Salay tinuohan na karon na. Kung mapruibahan nimo nga ang imong tinuohan mao gyud nang gitukod ni Kristo ni atong unang siglo.
na ay imong ebidensya nga dala, mo decide ko, ako'y muna ganugbalhin sa imong relihiyon. Pero kung dili ka kapamatuod, ako ang makapamatuod, bit-bit ang ebidensya, mubalhin pod ka sa Katoliko. Muna akong challenge. Sa akong pag-estudyo og Biblia, relihiyon o kasaysayan, ang Katoliko lang ang gipruibahan na nag-inosarang simbahan na ang nagtukod mao ang atong Ginoong Hesukristo. Palakpakan natin. So nganong tinuod man ang atong relihiyon? Nganong tinuod ni? Kay ang nagtukod ni ini mao si Kristo, kinsa mao ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Unsay nagapatinuod sa atong relihiyon? Kay ang nagtukod mao si Kristo. So wala na tay problema sa pagkatinuod sa atong relihiyon, kay tinuod na gyud ni. Ang pangutana unsa may atong problema? Balikon ko, wala na tay problema sa pagkatinuod sa atong relihiyon, kay tinuod na gyud ni. Unsa may atong problema? Gusto nako nga mahibalo mo unsay atong problema para maproblema mo karon. Kay kung maproblema mo, mangita man mong solusyon. Kay walay problema nga walay solusyon. Balikon ko, wala na tay problema sa pagkatinuod sa atong relihiyon, kay tinuod na gyud ni. Ang pangutana, unsa ang atong problema? Tubag, ang atong problema kay wala ta maninuod sa atong tinuod nga relihiyon. Maunay atong dako nga problema. Kay ni ata sa tinuod apan wala man ta maninuod. Unsa po'y problema sa mga dili Katoliko? Ang ilang dako nga problema mao nga ang ilang relihiyon dili tinugod ni Kristo. Mao na ang ilang dako nga problema. So unsa may ilang gihimo? Kang ilang relihiyon dili man tinuod, ang ilang gihimo naninuod sila. Unsay gihimo sa tinuod? Wala maninuod. Unsay gihimo sa wala sa tinuod? Naninuod. Sa ato pa ang Katoliko o ang dili Katoliko na ay problema. Unsay problema sa Katoliko? Wala na say problema sa pagkatinuod sa iyang relihiyon, kay tinuod na gyud ni. Ang iyang problema kay wala siya maninuod isip Katoliko. Bisan kadtong naa nga lagad sa simbahan, wa maninuod sa ilang pagpangalagad. Katekista o lay minister nangalagad sa atong simbahan. Ang katekista nagtudlog pagtulunan, ang lay minister naguban-uban pagpakalawat sa lawas ni Kristo. Naa na sila sa simbahan nangalagad. Pero sa kaadlaw ni ana ang katekista mihonghong sa lay minister. Mayingon ang katekista nga, Brad, nag-uul ko, Brad. Nahadlo ko, Brad. Kay nagbunga ang atong jikiki. Jikiki meaning gagmay Kristohanong katilingban. Nganong maproblema man taog ang jikiki magbunga? Di ba malipay ta kung ang atong gagmay Kristohanong katilingban magbunga? Kay buti pa sabot nagmabungahon ang atong pagpangalagad. Nganong miingon man ang katekista nga nag-uul ko, Brad, nahadlo ko, Brad, kay nagbunga ang atong jikiki. Kay ang jikiki nga buot niya ipasabot dili nang gagmay Kristohanong katilingban. Ang jikiki nga buot niya ipasabot mao ang gagmay kinawat-kawat nga kalipay. Ang katekista di ay ug ang lay minister naa daay sila'y gagmay ra nga kinawat-kawat nga kalipay, apan ang ilang gagmay kinawat-kawat nga kalipay nagbunga. Unsa naman ni karon kung si bana ni katekista nga tuwa sa Saudi Arabia mahibaw
Kang iyang asawa nagdahom-dahom siya nga nangalagad sa simbahan. Miborot naman ang tiyan, kay naghimo man dahil sila chikiki sa minister. Nangalaga sa simbahan apan wala maninood. Kung mga lagad ka, aron dili sayang, maninood ta kasayang ning atong pagpangalagad o ni atong binuangan. Ang liminister relihiyoso. Bisag asa ang misa kasaulugan, active kayo sa simbahan. Perte ka active sa iyang pagtuo. O sa kabarangay, nagpahigayon o kapistahan. Dayon pagpista, ang pare mo, misa mangyon. Ang liminister, mikuyog usab sa santos nga misa, kay bisan asa ang pare, mukuyog magid siya, kay mutabang sa pagpakalawat, serve gud siya simbahan, isip liminister. Dayon ang taga-barangay, nag-imbitar man nga pre. Dan apod pre imong kapikas pre. Si Mare ba? Mamista mo pre. So, pag-serve sa liminister, iya pong kidala ang iyang pamilya dito sa pista. O sa sila muadto sa lamisa, giuna gud nila ang santos nga misa. Nagmisa na sila dito. O sa may kaon dito sa naging bayit nila. So karon human ang misa. Kay relihiyoso lagi ang liminister, human sa misa, di dayon siya mulakaw. Muadto dayon siya sa adoration room, kay magluhod-luhod sa dito sa adoration room. Ang asawa naghulat dito sa lingkuranan, nang lakaw na katumang nanimba, kinabay bisita sa ilang balay. Nag-una naman to paglakaw. Anak man gud na. Kinabay bisita nga naghulat dito sa balay. So ang nabili na lang, kadto na lang, asawa o tulo ka anak sa liminister. Nagpaabot sa iyang bana, nga tuwa, nagluhod-luhod lagi dito. Asa nagluhod-luhod? Sa adoration chapel, asa room. Dayon ang bata, dahil naman ni mapulaan. Yung bata nga, mga ako na tama, naghilak naman ang bata. Nalabian ni kumpare ka to nangin bayad nga, Mare, ato na mo sa balay ba? Ganun mo bata, kay mga ako na mo dito. Asa man si kumpare? Akong ihuwag, pre, kay tuwa, pre, nagluhod-luhod, pre. Nagluhod-luhod sa adoration sa room. Ay, pasag din na, Mare. Mga pasag, una na mo dito. Siguruan ang imong bata pagpagkaon. Hapit na kunto. Para ka mga first table dito. Suod lagi sila nga, kumari ko pa. So, ingon ng asawa, biya ako itong akong bana nga nagluhod sa adoration room. So, may una dito sa kuwan. Pagkaon. Ipagkaon ang mga bata. Busog na. Nagpaabot kihapon ang asawa sa iyang bana nga liminister. Nahap na naman lang. Naka-decide ang asawa ka total mo uli mo dito akong bana. Eh kung di mo uli, agkiri. Agkiri ba? Agkiri. Uli ka ng bana. So uli na dito. Karon kay pag-uli, nagabihin naman lang, ni kadlawon kabuntago na lang, wa man gihapon ka uli ang iyang bana, nga liminister, nga iyang gibiyaan, nga nagluhod-luhod lagi dito. Asa David? Adoration room lagi nagluhod-luhod. Unsa may bati, unsa nagmahal nga asawa. Kung ang imong bana di ka uli, isa gabi unsay bati, unsa nagmahal nga bana, asawa. Mag-uli ka. Di nangutan na ang asawa sa iyang makumpare nga dito po gikan sa pista. Ingon siya, pare, nakakita ba mo sa inyong kumpare? Isa nga naman di mare. Wa, manggod ka uli, pre. Na-miss namin, ulan na kong uli kay nagdahong na ito, kamuli na lang ito siya. Ingon po ng kumpare, asa man dahil mo mare, last nakita. Ang last na mo nga panakita, mare, o pare, tuas siya dito sa adoration room, nagluhod-luhod. Ingon po na kumpare, hangtod man, mare, nagluhod maghapon to. Ha? Dinahimog watag, asawa. Kaysa iyang pagbiya, nagluhod-luhod ba? O miingon ang kumpare nga nakitag hangtod, nagluhod-luhod maghihapon to, mare. Ingon ang kumare, sa adoration room break, dili, nagluhod-luhod dito sa imburnal sa karon, kay nahulog sa kahubog. Tanawara. Nangalagad sa simbahan, wa maninood sa iyang pagka-minister.
Mao ni ang problema nato nga mga Katoliko. O kadtong maong minister gawas na palahubog kon mouli sa balay kulatahon niya ang iyang asawa. Kamong mga asawa kon inyong bana palahubog ayaw gyud mo ayaw kasabi inyong asabana. Pagkakita ninyo ang inyong bana nagsusapinday na pag-uli sa inyong balay, pagtak-ang dayon o kakuri pag-init dayon. Ako maging mabubuhay kinit ha? Advance ang kunahunag. So pag mahubog, magsusapinday, nagpadung na sa inyong balay, pag-init dayon o kakuri. Dugay pa man na makaabot. Kay tulong man na ka, duha man na kalakag, katulong man na sa matras. Yung dugay, mabuntagan, pwede na upat, uli. Human nga mag-init o kakuri, pag-abot na sa bana, kuhag labakara, trapuhi inyong bana. Pag humagtrapo ilisi, kung sanina, patuluga dito sa inyong katre. Kuha dayon og kamunggay pagharos. Pagsabaw para makahigop ang inyong bana nga palahubog. Pagkaugma mahuwasan, sermones siya. O na'y buhaton sa mga asawa. So katong liministera, gawas nga na ay jikiki, palahubog ka dako, hingulata pag yun sa iyang asawa. Mao ka na nga miabot ang panahon. Gawas nga maulata, itambog pag yun sa bintana ang iyang asawa. O nang miabot ang panahon, gawa nakagwanta ang asawa. Iyang isumbong kang barangay Captain Al. Nasa barangay Captain naman to. Misumbong siya, ani ining iyang asawa, bana nga palahubog. Dili, pagkontento sa paghubog, itambog pag sa bintana. Di naingon ang kuan, kapitan nga, nganong karon pa mo kami sumbong. Pila naman din mo katuig nag-ipon, yun siya. 15 katuig na makeup. Nag-ipon. O nganong karon pa man kami sumbong. Ang imong bana palahubog kada uli, kulatahon ka, itambog ka sa bintana. Nganong karon pa man ka disumbong nako. Eh sa alangan kap, sa una, among balay, usa pa man kaandana. Karon ka, tulo naman kaandana kap. Di, nagkukagwantang itambog ka. Muna nasumbong na ko nimo. Dayon kay ang kapitan, born again man di ay. Ingon ang kapitan, ipatawag ang imong bana nga minister. Di, nagtubang sa barangay. Ingon ang kapitan, ugma, mo ning imong silot ha, na may permitting ugma. Tambong ka sa among pagsimba. Mao nang imong silot, di ta ka prisohon. Pero ang imong silot, mo tambong ka ugma, kay Domingo man, sa among pagsimba. So mitambong ang minister. Pagtambong si kapitana, nagwali kay pastor man, hallelujah, hallelujah, nagwali ka baguhan sa kinabuhi. Ang minister na tandong, huwag nakadesay na mag-usap na ko, magtinoon na yun ko sa akong pagpagalagad sa Ginoo. Kung kanos asya nasaag, dito siya nagbago. So sa gihimo sa mga Katoliko, ni anaunta sa tinuod. Apan ang problema kay wala ninoon. Ang laing tinuohan nga dili tinuod, mauhinoon ang naninood. Ang pagutana, unsay buhaton nato isip solusyon. Unsay atong buhaton? Kay ni aman ta tinuod, kinahanglan kitang maninood. Sakto ko dili. Sakto. So maninood na kita tanan. Ha? Kinahanglan yun. Nga kitang Katoliko maninood ta sa atong pagpangalagad kay ni amanta sa tinuod nga tinuod ni Kristo. Palakpakan atong Ginoo. Ug sa may buhaton ni anang wala sa tinuod. Kinahanglan nga mamalik sila sa tinuod nga tinuod ni Kristo. Og mao kana ang akong gibuhat. Sa saksi pa ko ni Jehovah, tinuod na ang kinabuhi nga akong gipuyan. Kinabuhi nga walay bisan lama sa mga bisyo. Wala ko katilaw og disco. Bisyo sa kinabuhi. Bisan gani pagtana og baksa og wrestling bawal sa amo. Nagpuyo mi nga matinud-anon, nagpuyo mi sa tinuod nga kinabuhi. Apan akong nahibaluan nga uldo tinuod among pagpakalagad sa Ginoo, apan wala man mi sa tinuod nga relihiyon. Nagitugod ni Kristo.
Sa dihang nakit anako ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Mi-decide ako niadtong May 29, 2011 nga biyaan nako ang dili tinuod. Dad-o nako ang akong tinuod nga kinabuhi. Magpasakop ko sa tinuod nga relihiyon ang dinukod sa atong Ginoong Kristo. Palakpakan nato. So tinuod na ang atong relihiyon nga Katoliko. Dili na kinahanglan nga mamiya kita sa atong relihiyon. Kung gusto tang magbago ta dinhi sa simbahan nga Katoliko. Kinahanglan mahimo tang mga unsa? Mahimo tang mga sister talikod para makita nila unsa. Kinahanglan mahimo tang mga cute. Unsa man ang cute? Catholic until the end. Kinahanglan magpabilin ta nga Katoliko hangtod sa katapusan. Ang tanang Katoliko nga magpabilin Katoliko mga unsa? Cute, palakpak mga cute. Dili na kinahanglan nga mamiya. Kinahanglan lang nga magtinuod sa atong pagkatoliko. Kay kung mamiya mo sa Katoliko, suko mangiro. Kung mamiya ta sa Katoliko, dili na ta mga akyot. Unsa naman ta? Mahimo na mo mga akyot. Tubag mangiro. Hindi mo naiwan. So mo na ito ba? So di na ta mamiya ha? Kay usarang itukod ni Kristo. Magpabilin lang ta sa iyang tinukod kung mag-usab ta kung naamay usbonon sa atong kinabuhi. Pero barpul sa akin, barpul nga magtinuod sa itong pangalagat. Kalisod ba ini atong hisod nga magtinuod? Ang tubag di. Na ay solusyon kay problema man. Apan unsaon? Unsaon nga magpabilin ta sa Katoliko apan magpuyo ta sa tinuod na kinabuhi. Ang usa nga makatabang kanato walay lain. Ang atong pagtuong Katoliko, ang atong santos nga krido nagtudlo kanato, matag misa, matag rosaryo, i-recite nato ang mito ako. Unsa ay pinakauna sa mito ako be? Recite ka ba be? O dala sa unsa permero sa intro sa mito ako? Mituo ako sa Dios, I believe in God. Sa ato pakitang magkatoliko, katawhan ta nga matuohon sa Ginoo. Kining atong pagtuo sa Ginoo, aduna ni gahom nga makapausab sa atong kinabuhi, na ani say gahom aron kita magpuyo sa tinuod nga kinabuhi. Kay nganong ang atong pagtuo sa Dios wa may gahom sa atong kinabuhi. Kay igo raman ta sa pagtuo. Wala man tay pagtuon. Kinahanglan ang pagtuo atong punan. Unsay puno? Letter N. Unsa may mabasa na ang pagtuo po na letter N? Pagtuon. Kinahanglan tun-an nato ang atong pagtuo. O ang atong pagtuo nag-ingon, nagtuo kita sa Dios. Apan kining atong pagtuo sa Dios, problematic ini. O prueba ni ini, insulto pa sa uban. O sa kapare, ipada dito sa nasod na di mo to Ginoo, mga taong animism o pagano. Dito sa ipada aron mag-mission sa dito kay i-convert to mga taong may Ginoo. So nagbitbit sa tulo ka malita, dito malita sa Kongreso ha, napunog kwarta. Tulo ka malita nga dagko kay dugay siyang mag-mission dito. Pag-abot niya dito, na address, na may crossing, yang gibili na iyang mabagahe. Og mingon sa sabataro na dong palihog bantay ang akong mabagahe. E muadto ko sa sunod nga lot, third lot man tong iyang apartment nga puy-an. At i-check na ako kung maubag yun to, kay baliko na ako na ako magamit. So mingon ang bataron nga ayaw ka balakanoy. O masakil nga pare. Ayaw ka balakanoy. Dili lagi mawala ng imong gamit. Nasigurado ka dong, hindi mawala, dili lagi mawala. So kita mo, wala man ito magamit to. Sabi na, bago ba at itong lugar, o pataga siguro. Ingon ang pare nga basta nung bantay no.
Kay kadiyot ra ko do. Niingon ang batarong ayaw lay kabalakan oy. Di lagi mawa ang imong mga gamit. Ingon ang pare sigurado ka do? Sigurado ko kay wa pay Kristiyanos dinhi sa among lugar. Unsa man di ay? Pag naay Kristiyanos na di makawat? Asa naman ang gahom sa ato pagtuo Ginoo? Nga di man di ay takasaligan. Naaman day krimen kung naay mga Kristiyanos. So ang pangutana nga napinding mauni, makatabang ba ang atong pagtuo sa Dios nga mapuy-an nato ang tinuod nga kinabuhi, ang tubag naa sa gahom apan sa unsa man paagi? Sa unsa paagi? Dili ta mangulit dengan ulit ta makahibaw sa tubag. Anang lita? Muhata ko example ninyo. Ngano man nga ang mga tao maengganyo man paghimog sa asa man dapit mahitabo ang mga sa. Asa dapit? Very good. Sakit din. Sa mga lugar na hilit. Ano dito man ang mahitabo? Kay nagtuo ang mga tao nga okay ra maghimog sa basta way mahibaw o way makita panalitan. Isa ka bandol na kwarta. Tag 100 ang bill. Naitag-iya wala? Na! Ibutang sa lamisa. Also may imong buhaton, kung makalabay ka ng kwarta, nga isa ka bandol, tag 1,000 ang bill. Masay buhaton sa uban? Sa may buhat niya. Na, naniid sa palibot kung walang may taong nagtikaw-tikaw. Either mo hangad kay base na ay CCTV. So kung may CCTV, way makakapture o ebidensya, o may mga tao nagtikaw-tikaw, iyan kuhaon ng kwarta. Ngano man, kay gibutang nato sa atong hunahuna nga okay ra, maghimog sa, basta ang kondisyon, basta way mahibaw, o way makita, way makawitness, okay ra nga maghimog sa. Mabitaw nga si kumare o si kumpare, tuwa man ang asawa sa Hong Kong, ningon na ba nang ako po, pagwa na si kumpare, pagpanday po to ako na. Uyabon po na si kumare. Total, di man may balo si asawa-asawa, tumas Hong Kong. Di pa man nilita ko. Makabuhat tagdaotan kay ngano, gitisok na ito na nga, okay ra. Nga maghimog sa, basta ang kondisyon, nga way mahibaw, o way makawitness. Sakto ba na sa nagtuo Ginoo? Ang tubag dili. Kaya naman, may ingon ba yata sa atong credo, nagtuo ako sa Dios. Ang pangutana, unsa man ang Dios na imong gituuhan? Kanang Dios na imong gituuhan, Dios na nga nahibaw sa tanan. Unang Juan 3:20, God knows all things. Padotihon 15:3, ang Dios anaa sa tanan nga mga David. Ang imong Dios nasayod sa tanan. Ngano mo ingon man ka, nga pwede ra, paghimog daotan, basta way nahibaw, ang nahibaw man ang imong Ginoo. Isa man imong ikadlukan di ay, ang tao nga mahibaw o ang imong Dios ang mahibaw sa imong gihimo nga sa. Mauna ang problema nato nga nagtuo Ginoo, mahadlok ta sa tao nga mahibaw anta, wa ta mahadlok sa Dios nga nahibaw sa atong gihimo, bisan sa tago, sa dapit nga ngitngit o sa dapit nga hilit. Pag maghimo kag dautan, nahibaw ang imong Dios. Pag mahimo kag dautan, gihimo nimo ang Dios nga testigos sa imong sa. Mauna ang nakalimtan sa mga tao nga nagtuo Ginoo, nakalimot sila ng ilang Ginoo, nahibaw sa tanan. Nahibalo sila nga ang Ginoo anaa sa tanan dami. Maunay osgo nato nga konsepto sa atong hunahuna. Bisan way nakita, bisan way makawitness, ayaw paghimog sa kay siguradong nahibawan ka sa Ginoo. O ang nakaparat niya kay ang Ginoo mismo ang imong gipatistigos sa imong sa. Hilom lagi mo. Hinoktok mo. O katugon na mo. Isa ko katugon. Pwede ta muli no dikta ni mahibaw sa kamaturan. Nganong naa may CCTV camera?
para mauna ang gamiton nga mo capture nga mo witness sa imong gihimo nga krimen. Sa dihang ang CCTV na imbento ang unang nipalit ni Anang Amerika. Gibutang na nila dito sa pinaka-crowded nga lugar sa Amerika. O within 1 hour, 100 kamakawat ang na captured sa kamera. Epektibo din. Epektibo. Pagkahibalo sa Japan, mipalit po ang Japan og CCTV within 1 hour. Gibutang dito sa ilang lugar nga crowded. Within 1 hour, 200 ka mga kawat ang na-capture sa kamera. Grabe ah. Pagkahibao sa Pilipinas, misundog ko na Pilipinas. Nipalit po og CCTV kamera. Gibutang po sa pinaka-crowded, mapagagduot sa mga tao, gibutang sa merkado. Within 1 hour, walay nahitabo nga na-capture na kawat. Nga naman, kay kawat ang CCTV. Nangahas na kawaton ang gadget. Maunang hinungdan nganong makasata kay gibutang lagi nato sa atong unahona nga okay ra mobuhat og sala basta ang kondisyon why mahibaw og why makasaksi. Ato na nabiyaan nga mindset. Unsaon man makatabang ba na sa ato kinabuhi ng pagtuo nato Dios nga dili na ta makasala. Sa unsa pa ang report? Tagaan ta ba example? Na ay midagan pagkamayor. Kini midagan pagkamayor, anes siya nga politiko. Dili siya mamalit og boto. Ang iya gyud house to house campaign. Iyang balay-balayon ang katawhan dito sa iyang lungsod. Makaabot ko siya dito sa pinakalayo nga barangay, pinaka-isolated area. Dayon one time, nangampanya siya, isa-isa naman siya. Dito ang last niyang nakapanyahan, usa ka babaeng dalagang guwang. Isa may dalagang guwang din, pakita sa kamot Isa na yung masuko sa ako istorya. Ang pinakalas niya nakampanyahan, ang balay sa dalagang guwang. Nagkalami may lang istorya. Dayon wa nalingkati sa midagan pagkamayor nga gabi naman. Yung sa gabi naman mulit ako sa lungsod. Siya ayaw. Kay delikado ang panahon init ang politika. Kusog na ba ka sa survey? Imong kontra daghagwar. Ayaw pagulit. Usay maayon di ka sa balay matod ako rabito isa. Dalagang guwang mo. Sakto man po ang giingon sa dalagang guwang. Delikado man muli, labi ng hilit. Naminaw ang midagan pagkamero sa wisdom sa babaeng guwang. Mao nang naka-decide ang midagan pagkamayor nga niadtong maong gabhiuna dito siya magpalabay o gabii sa panimalay sa dalagang guwang. Pagtando sa midagan pagkamayor nga dito si mayor mo matulog nag-ihaw dayon ang dalagang guwang ug manok na Bisaya. Gigatan, gibutang kabayas o gilundan o kamunggay. Perting higop ni mayor sa sabaw sa manok na Bisaya. Human nga mikaon og manok, gitagayan dayon sa dalagang guwang og bahalina nga tuba. Gipainom niya ang mayor. Isto sila ito sa lamisa. O may suga ka ng lamparan. Bukid man. Lamparahan na. So ingon ang dalagang mayor. Isa lang may kwarto na ako. Sa mga plano. Sa tanas. Ingon ng mayor nga. Oh. Ikaw na dito sa kwarto. Okay na po nila sa sala. Tumotong sabot ha? Masay sabot? Ang matulog sa kwarto, ang dalagang guwang. Ang matulog sa sala, ang midagan pagkamayon.
So naipabuntagan ka lang parahan. Sa bukid, medyo tugnaman. Sayo sila ito, alas 7 tulog dahil. Pag alas 9 sa gabi, may gawas ang dalagang guwang. Nagpinakigol, mubo kayo na short. Ang iyang short, perti mabuha, taas pagod ang bulsa sa iyang short. O nagsuot og tube, nga pinabukdo ang dughan, murag na ilumot sa bata ba? Unsa gihimo sa dalagang guwang, nagpaso-paso dito sa sala. Sa gihindaan, sa midagan pagkamayo. Nakamatikod si Mayor. Noon sa maning dalagang guwang. Makasabot ko na lalaki. Bisa sa body language sa babae. Siya ay pagsulay ng dako. O sa bagay, ang akong asawa, wa man mahibalo karon gani ako sa balay sa dalagang guwang. So, okay ra. Nga ako ning mahitabo karong gabion na krimen. Total, wa bitaw mahibaw ta ko asawa. So, okay ra mo himo daw ta. Pero nagtuo man ko nga akong Diyos na ibaho sa tanan. Dili tuod mahibalo ang akong asawa. Apan ang akong Diyos na akong gituuhan kay nahibaw man sa tanan, siya ang masayon nga giluiban nako ang akong asawa. O kung ako ning buhaton, dili man magka-witness akong asawa. Apan ang Dios ang akong gihimong testigo sa pagluib nako sa akong kapitbahay. Ug tungod ni ana, dili ako makaako. Nga maghimog daw tan. Ang pangutana, nagkamata lagi sila. Nakatabang ba ang iyang pagtuo sa Dios nga ang Dios na ibaw sa tanan o ang Dios anas tanang dapit nga dili siya makasahay? Nakatabang wala? Nakatabang. Sa atong pagkining atong pagtuo Dios, makatabang ni nato nga maninuod ta sa atong pagpangalagad isip Katoliko. Makatabang. So why nahimo ang unsa? Dalagang guwang. May pauli sa kamalinaon dito siyang kwarto. Sa takna ng alas 9. Pagka alas 12 sa gabi, may gawas na po ang dalagang guwang. Nagtibak na lang yun. Nagbra na lang yun siya datong pinabukdo, amorag bagol. Nagpaso-paso na po siya dito sa ihigdaan sa midagan pagkamayo. Buti pa sabot, nagkahinam ang kagabion. Nagkaanam o kainit, taliwala sa bugnaw, kahuyuhoy sa hangin, ang mga panghitabo, nagkaanam o kahinam o nagkainit. Sayunan ka, nagsulot pinakigol o pinatibak na rin. So, sa may reaksyon sa midagan pagkamayo, sa nagkarindot naman na eksena ng gabiuna. Kung ako ning patula ni dalagang guwang, dili o dili lagi mahibalo ako asawa. Pero kung ako ning buhaton, dili mahibalo ang akong asawa. Apan ang akong Dios mahibao, o akong himuon ang Dios na testigo sa akong pagluib sa akong asawa na inosente karong natulog dito, apan ako sa kita. Tungod niini, dili ko makaako sa paghimo sa. Ang pagutana, nakatabang ba sa midagan pagkamayor ang iyang pagtuo sa Dios nga maninuod siya sa tinuod niyang relihiyon na Katoliko? Nakatabang. So why nahimo ang dalagang guwang? Misod na po sa malinaon dito sa iyang kwarto. Sa takna ito nga, unsa? Alas 12 sa gabi. Pagkakadlaw na sa alas 3, migawas na po ang dalagang guwang.
Naghugo na gyud tanan, wa na isaplot sa dibdib o dinhi siya atubangan. Nagburlis sa gyud siya, mao na iyang katapusan nga hunat. Nagpaso-paso na po dito sa sala. Ingon na po ang ready to fight na maganda. Wag na gyud list ini, ready to fight na gyud, wag na gyud burlis chicken na gyud. Kung na ako ning buhaton, again, dili lagi mahibaw ang asawa. Pero ang akong Dios mahibaw sa karon na magluib ko kung ako ning buhaton. O ang Dios ang akong patistiguhon sa akong pagluib sa akong asawa. Sa katapusan higayon, mubarog ko sa akong pagtuo. Dili ako mo commit sa paghimo og daotan. So again, ang pangutana, nakatabang ba kaniya ang iyang pagtuo sa Dios nga God is all-knowing, and God is in all places, sa iyang tinuod nga pagkinabuhi, nga bisan way mahibaw, dili sa muhimog sa nakatabang mo na. Sa ato pa, sa dihang kita usab mo atubang og mga okasyon sa pagpakasaha, pwede yun di ay nga ato na sa pag-iban. Kung hugot natong gituuhan ang atong pagtuo sa Dios, nga nagatuo kita sa Dios, nga kanang Dios nga atong gituuhan, nahibaw, o nang dili kita muhimog diyan. Kay kung ato ka nang himuon, walay taong nahibaw, apan ang atong Diyos nahibalo, o ang Diyos mismo ang atong gihimong testigo sa atong bansa. Niabot ang kabuntagon, o may ilang namataan, kadunay nanukto. Ayo o sa katingog sa lalaki. Ang pangutana, kinsa may unang nakadungog na nanukto. Natural, ang mayor, kaya nabilang naman ito dalagang guwang, nabisa nito, atayan, naspaso-paso dito. Wato ito, nabilang ito. Ang nakadungog na nanukto, ang midagan pagkamayor. Ditambo sa bintana nga sa bukid ba? Natukurang bintana. Doon siya. Nakita niya nga naay lalaki. Lalaki nga naguyod og anay. Kay ang trabaho di ay ni adtong dalagang guwang tigpahabal di ay sa iyang butakal. Nagpahabal ang taga-barangay dito sa bukid sa iyang butakal. Mao nang itok-tok sa mayor ang pultahan sa laban. Sister, nakay bisita. Naguyod man na siya anay. So, nigawas ang midag ato lang guwag. Yun siya, dong, palihog lang dong, ibutang na sa ad. Kanay mong anay bagi guyod, ibutang na sa ad sa butakal. Kaya magtimpla pa kong kape ni mayor. Timpla sa kape nga nitin. Ang sinangag ba? Tapos, iyang ihatag ang mayor, while siya may naglingkod dito sa buwanan sa bintana, ato apo dito ang ad sa iyang butakal. So, kumaan magihatag ang kuhan, kining kape, may kanaog ang dalagang guwang dito sa iyang ad, kay iyang asisan ang iyang butakal aron mahitabo gyud ang habal. Karon, bisan giunsa na lang sa dalagang guwang, natabangan na yung butakal nga muhabal sa anay, wa magud habali sa butakal ng anay. Perting subuan sa dalagang guwang. Nahayag siya. Huwag maingon siya, sa man kang butakala ka, mudagan po ka pagka-mayor. Giinsulto niya si mayor. Kaya ba siya hilabtin na mayor? Maunang kita mga lalaki, pwede yung tang maninood sa atong pagkamatinodanon sa atong kapikas. Taliwala sa pagsulay. Kung ibutang lang nato sa atong hunahuna nga naatay Diyos na all-knowing. Kung muhimo tang dautan, siya ang nahibalo ug ipawitness nato sa atong dautan. Pwede tang maninood pinaagi sa atong paglipon, sa atong pagpalawom, sa atong pagtuo sa Dios na atong gituohan. Palakpakan na Ginoo. So sa atong buhaton mga Katoliko, kinahanglan ta nga
maninoon sa atong pagpangalagad isip magkatoliko. Dili na kinahanglan nga mamiya ta sa atong relihiyon, kinahanglan lang nga magmatinud-anon ta sa pagpuyo sa tinuod nga kinabuhi, sa tinuod nga relihiyon nga atong gipasakuban. So daghang salamat ug maayong kabuntagon kanatong tanan. Ug ato kong palakpakan ang tanan ng giduka